Nasa kwarto na nga pala si Jace kasama si teacher. Gagawan ko nga pala si teacher ng makakain niya. Lagi ko din kasing niyayaya si teacher na kumain dito. Lagi naman niya sinasabi na wag na daw ako mag-abala. Kasi di naman daw siya kumakain ng kanin, nagda-diet daw siya. Pero kumakain naman daw siya ng puto. Kaya itong ginagawa ko, gagamit nga pala ako ng 2 itlog, pechay ng Baguio at saka tuna na nilagyan ko ng mayonnaise. Syempre, di din mawawala yung tinapay. Yan lang nga daw yung kinakain ni teacher. Kung mapapanood mo man to, teacher, wag kang mag-alala. Malinis naman yung kamay ko. Alam nyo, sobrang nagpapasalamat din ako kay teacher. Bukod sa ang dami ng natututunan ni Jace, nagkaroon pa ako ng me time ng 2 oras. Medyo nag-worry lang ako mga Marikoy kasi baka akala ni Jace siya yung nanay niya. Alam nyo ba na sobrang close na sila ngayon at malapit na talaga ako magselos. At kay teacher lang siya lagi nagbababa. At ayan na nga, binabay niya nga si teacher, nakatingin pa nga siya kay teacher. Pala kaya nakatingin siya sa kanya, gusto niya sumama. Kaya sabi ko kay Jace, sige lumayas ka na, sumama ka na sa kanya, siya na yung tunay mong nanay. Malapit na nga akong maiyak dito mga Marikoy kasi di talaga ako pinapansin ni Jace. At nung napansin niya na lumalayo na sila sa akin, dun na siya umiyak. Akala ko talaga pinagpalit niya na ako. Yun lang, bye! Namiss kong bigla yung nanay ko kaya gumawa ako ng tibok-tibok. Naglagay ako ng 3 baso ng cornstarch, tapos nilagyan ko ng 2 baso ng maligamgam na tubig. Minix-mix ko tapos sinet aside ko na muna. Gamit ang 6 na basong maligamgam na tubig, nilagay ko na yung 1 can ng mais. Naglagay na rin ako ng butter tapos pinakuluan ko na muna. Ito pala gagamitin din natin. Kaya na nga kumukulo na kaya lalagay na natin yung Nestle cream. Tapos maglalagay din tayo ng 1 can ng Evap at 1 can ng creme queso. Pwede din naman condense yung ilagay kaso mas gusto ko to. Blanca pala yung gagawin natin. Tibok-tibok yung tawag namin dito sa Pampanga. Lagay na rin pala ako ng 1 cup ng sugar. Pinakuluan ko lang at minix-mix ko. Tapos nilagay ko na yung minix natin cornstarch kanina. Papakuluan lang natin ulit tapos haluhin lang natin hanggang sa maging malapot. Worry pa nga ako mga Marikoy, akala ko di kakasya dito sa kaldero namin. Sobrang dami pala nito. Bakit nga ba tibok-tibok yung tawag namin dito? Kasi ayan nga, tumitibok-tibok. Kaluto pala, pinalamig ko na muna ng konti. Tapos niready ko na tong bilao na paglalagyan ko. Di ko talaga in-expect na sobrang dami pala ng tibok-tibok na magagawa ko. Bago ko nilagyan ng cheese sa taas, pinalamig ko na muna ng gusto. Ito nga palang tibok-tibok ko, wala akong ginamit na coconut. Akala ko pa nga kanina di siya titigas. Kasi para sa akin parang di siya masyadong malapot. At ayan na nga, pagkalamig, nilagyan ko na kagad ng cheese. Alam nyo ba, kapag gumagawa yung nanay ko ng ganito, sobrang sarap. Kaya namimiss ko talaga. Sa kakanood ko lang din, na-discover ko na pwede palang gumawa ng tibok-tibok kahit walang coconut. Tinikman ko na nga pala kagad at sobrang sarap niya. Di kayo magsisisi, promise.